samahan niyo po ako sa unang Korinto, chapter 14. First Corinthians chapter 14 at magsisimula po tayo sa verse 1. First Corinthians 14 verse 1. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God. For no one understands him, but he utters mystery in the Spirit. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Now I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. Manalangin po tayo. Ama, nais po namin ilapit ang aming mga sarili, ang aming kaisipan. Hiling po namin na ang pangunawa ay pagkaloob at ang magkaroon kami ng tamang pananaw sa inyong mga salita. Tulungan po ang aming mga puso, tulungan ang aming isip. Matanim ang inyong mga salita na malalim upang sa gayon sa aming pong pamumuhay, we would continually glorify you at gayon din sa aming mga hakbangin sa buhay, nakasunod ang aming hakbang sa inyong mga salita at hindi sa makamundo o makasarili naming mga pananaw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen. Marami pong spiritual gifts na meron sa mundo, sa church. Kaya lang minsan, hindi po ito nai-apply dahil sa mga makasariling pamamaraan ng maraming tao. Sa Korinto, isa sa kanilang problema ay yung tinatawag nilang speaking in tongues. Maraming gumagawa nito. They enjoyed that thing. And sa Korinto, namimili sila at gusto nila yung pagsasalita ng wika dahil ito ay hindi simple sikat but something that elevates them from the common. Kaya ngayon pag-usapan po natin mga kapatid. Ituloy po natin yung pag-uusap natin, issues concerning public worship. At nakatatlong bahagi na po tayo, man and woman in worship, then the Lord's Supper, and then nandito po tayo sa usapin po ng spiritual gifts mula chapter 12. Napag-usapan na yung source nito, the illustration, at yung chapter 13 is the motivation. At ito yung ginagamit po natin para tayo ay patuloy na maglingkod. Ngayon pag-usapan po natin the better gift o yung nasain natin, yung mas magandang ibinibigay ng Diyos. That will be in chapter 14, verse 1, hanggang aabot po tayo sa verse 25. Ngayon pag-usapan po natin, nasain natin ito. Desired it. Minsan may tendency po tayo from one degree of not one degree. Mapupunta tayo to one side and go to the other side.
para tayo ay maglingkod. Ibig sabihin, minsan nasosobrahan sa kabila, then pag pumunta ka sa kabila, nasosobrahan naman. Yung pag-usapan po natin. Uh, Basically, ang negative part ng chapter 14 ay yung speaking in tongues. Yun po yung gusto niyang i-deal sa kanila. Mukhang yung bagay na to ay malaking issue para sa mga taga-Korinto. At sila lang ang binigyan ganitong usapin at mahabang usapin dahil sa kanilang kultura at kasanayan sa kanilang religion na pinagmulan. Pag-usapan muna natin, sabi na in verse 1, pursue love. Ito yung usapin ng buong chapter 13. Inilaan lahat itong mahabang usapin patungkol sa pag-ibig na kung saan sa pagmiministeryo ng isang mananampalataya, mahalaga yung meron tayong pagmamahal sa ginagawa natin at pagmamahal sa mga paglilingkuran natin, lalo na yung simbahan. If you just simply do your task because you are paid, you are not serving. Halimbawa, ang mga manggagawa ng Diyos, kapag ang pastor ay naglilingkod lang siya because he will earn money, then ibinebenta ang salita ng Diyos pagka ganon. Hindi ganon ang ministry. And especially, pag pinag-uusapan yung pastor, alam nyo, ang idea sa pastor, dapat yung pastor, eksakto yung pera niya. Kapag sumusobra na siya dun sa eksakto, kinu-question yung pastor nagpapayaman, etc., etc. Hindi ko maintindihan. Ang pananaw ng church sa pastor should be living what is enough, or mas maganda kung mas mababa siya sa enough para dahil siya ay nabubuhay sa pananampalataya and will spend some money to the building and neglect the ministers. But when the minister is simply serving dahil yung pera, then hindi magandang bagay ang bagay na yon. Kaya minsan merong mga usapin ng mga pastores, yung pastor ay naglilingkod dahil o lumilipat siya ng simbahan because he is looking for a greener pasture. Ibig sabihin, yung pastor ay lilipat sa isang simbahan na mas malaki to earn money para sa kanya. In some sense, sometimes you can't judge them dahil they need something din para sa kanilang buhay at para sa kanilang pamilya to elevate something and go beyond do sa binibigay sa kanya ng simbahan na kung saan siya naglilingkod. But sometimes, lumilipat sila for a greener pasture. May kakilala akong pastor noon, in-offer siya ng certain amount, and then may bahay, and then may sasakyan. He readily left the church. And eventually, walang ibinigay, dinaya siya ng simbahan na nagsabi sa kanya. Kaya mga kapatid, even in our ministry, kung kayo ay naglilingkod sa gawain ng Diyos and waiting for money, and that is not serving with love. Meron po mga binibigyan ng sweldo as a full-time staff on the church. But generally, kapag hindi tayo full-time, we don't look for a payment ng ministry na ginagawa po natin. Kapag timitingin tayo sa pera dahil tayo ay may ginawa sa simbahan, then questionably po yun. It's not about love. And then when we limit ourselves to the minimum in our service to the Lord, then hindi po tayo nakakapaglingkod pagkaganoon ng maayos at na mayroong pag-ibig sa Panginoon. Kaya dito pa lang atin tingnan, when I serve the Lord, do I give my best? Binibigay ko ba ang aking kakayanan in serving the Lord? Do I love the church? Or do I love myself? Alam niyo yun, prayer meeting is a light thing. Pwede naman mag-pray sa bahay. Kung walang epekto ang pagsasama-samang pananalangin, hindi na sana nagsama-sama yung mga mananampalataya when they pray. When they prayed for Peter, sama-sama sila. At ito yung paraan ng Diyos to practice the common grace.
But we limit ourselves. Pag Wednesday, nasan tayo? At di naman tayo nawawala ng dahilan. We always have our reasons, unless otherwise it is really providential. Pag providential, wala tayong magagawa. May sakit ka, wala ka tayong magagawa. Pero kapag may magagawa tayo, where are we in our ministry? Do we really love the church? Or we simply love ourselves? Like the world and its system. May sasabihin natin, mahal ko ang Panginoon. How about the church? Are we serving the Lord in a minimum effort? Kaya mga kapatid, let's check our heart sa bagay na yon. Paano at saan tayo, paano ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Pero ang sabi ni Paul, it's not simply about that love, na love lang tayo, and without service. Let's continue. Sabi na, earnestly desire the spiritual gifts. At binigyan niyang pansin ito, mga kapatid. Minsan baka, yung sinasabi ko na, baka we might be serving using one thing lang, o kailangan lang, puso lang. Di na natin kailangan yung paglilingkod. Allow me to give an example. Sabi nila, ang pagsamba, ang mahalaga ay puso. Tama po yun. Kaya hindi na ako kailangan magbihis ng maayos dahil ang mahalaga ay puso. Let's check that. Kapag kayo makikipagkasal lang, anong bihis nyo? Kasal lang yon. Hindi ka man kasama dun, makikikain ka lang pagkatapos. Anong bihis nyo? Sasabihin nung nagkakasal, lahat po na nga-attend ay naka-gown. Magga-gown ka, simply, mawi-witness mo lang yung wedding at inihintay lang natin yung sing-sing ipapasok, tapos kiss the bride, tapos pipirma, tapos kakain na. Makukuha ka lang pag picture taking. But bakit ang halaga nun? You have to dress for that. Pero pagdating sa Panginoon, we minimize our effort. Hindi ko po sinasabi, Pastor, hindi puso yung mahalaga. Puso lang talaga. Ba't yung kinakasal, hindi na lang sila magpambahay? Mahalaga lang pala puso nila sa kasal. Yung ninong, ganun din, mag-boxer na lang. Yung pala yun eh. But, Pastor, makukuha sa picture, nakakaya naman sa tao. Bakit sa Diyos? Hindi. When you don't do your best on Sunday, hindi pala nakakaya sa Diyos. Walang kwenta yung Diyos. Nakikita niyo ba? Mga kapatid, minsan nalulungkot ako. Pastor, nakita ako nag-worship, naka-short. Pastor, there was a time, yung isang teacher ko sa PBS, meron siyang member, nagsisimba, naka-short. Then, may na-offend, kinausap. Kapatid, bakit ka naka-short? Sabi na, Pastor, yung baha po sa amin hanggang lampas tuhod. Kapag nagpantalon po ako, basa akong darating dito. Kung naka-short ako, hindi ako basa. Anong ginawa ng mga member? Tinulungan siya. Pag-alis niya, pinadala ng bigas, binabaha pala yung bahay niya. Kaya lagi siya naka-short. Pero pag hindi binabaha yung bahay mo, at yung dadaanan mo, at naka-short ka, anong pinunta mo sa church? Lalaro? Pag manonood ka ng concert, naka-short? Naka-boxer lang? Puso naman yung mahalaga sa concert. Anong mahalaga? Puso? Intindihan niyo ba, mga kapatid? Hindi pwedeng sabihin, Pastor, puso lang. Pastor, okay naman nagsisimba sa bahay. Mahalaga puso.
Di naman namin nakita yung puso nyo. Di naman pinadala dito. Padala niyo yung puso para makita natin yung puso. Alam niyo yung mga bagay noon, hindi ka lang mag-church when you're providentially hindered. Kahit sa pagsamba, we do our best. Hindi pwede yung puso-puso, yung puso lang, pastor, ang kailangan. I am with you in spirit. Di naman tumating yung spirit mo. Anong spirit ang pinadala mo dito? I am with you in spirit. Ewan ko kung sino yung katabi ng spirit ko. Wala pa ako nakitang spirit na sumamba. Mga kapatid, I just want to give a balance on that. We don't use and practice kung ano yung sinasabi ng mundo. Sa klase pa naman sa paaralan, pumapasok ka because you want to be there and you want to learn. Sa worship, you want to please the Lord, your God. Intindihan niyo po ako. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi yung hindi kayo nakabihis. But I've seen a lot, naka-short nag-worship. And to the minimal yung kanilang effort kasi daw mahalaga puso. Kung maayos yung puso mo, yung panlabas inaayos din. Tama ba ako? Kapag yung puso mo maayos, yung panglabas inaayos mo rin. But when you treat your God, na ang Diyos mo ay parang kolokoy lang, kung gano'n lang ang Diyos mo, then but He is the most holy God that angels could not even look at Him. Kaya, they close their eye. Yung mukha nila tinatakpan at mga katawan dahil sa hiya nila sa kabanalan ng Diyos. And then tayo, nandito sa mundo who receive the grace of God, will treat our God as if He is simply nothing. Intindihin niyo ako, mga kapatid? Hindi po sinasabi, Pastor, nakabihis naman kami. I know that. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo. Di ko naman sinasabi hindi kayo nakabihis ng maayos. Pero sabi niya, you desire the spiritual gifts. Ibig sabihin na nasain ng tao yung spiritual gifts na ibinibigay ng Diyos at hindi lang ito puso lang tas hindi ka naglilingkod, wala kang gagawin sa church. Hindi pwedeng ganun. Kaya, okay na, ito na yung ministry ko, okay lang. Hindi na ako gagawa ng iba. That's minimizing the effort. Ang mahirap kung hindi ka utusan, hindi ka maglilingkod. But sabi niya, you desire the gift. At maglalagay siya ng isang example nito, mga kapatid. Ang punto dito, mga kapatid, plural ang pagkakalagay ng gift. Yung gifts, sabi na. Ibig sabihin, pag sinabi natin, pinag-uusapan po natin yung gift dito, hindi lang iisa. Hindi lang tongues, kamukha nung pinag-uusapan dito, at hindi rin lang siya prophecy. But Paul will use prophecy para bigyan niyang pansin at punto yung patungkol sa bagay na to. Sabi niya, especially that you may prophesy. Parehas pong nagsasalita ito. Speaking in tongues ay nagsasalita. And then yung prophecy ay pareho nagsasalita. Ulitin ko yung idea ng prophecy. Kapag nandito po kayo sa Corinto, dalawa po yung definition ng prophesy o propesiya. Yung isa, propesiya na mensahe mula sa Diyos, direct message from God, pagkatapos pinapasabi ng Diyos sa mga tao. That's prophesy. Yung isa pa is, patungkol po ito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. We speak kung ano yung mga natutunan sa salita ng Diyos at ipinapaliwanag sa iba. Sabi na, nasa inyo yung spiritual gift. Kaya kung tayo, wala kang gift, then you pray for that. Panginoon, wala akong spiritual gift. Ay, hindi ko alam ang aking spiritual gift. Then you learn from that. Ano ba yung aking spiritual gift? When I am good sa bagay na to, ano ang meron sa akin na dapat ko itong pagnasay? Mga kapatid, meron pong talent, pero hindi siya gift. Merong kaibigan, magaling siya magturo. Nakakasama ko siya minsan, magturo ko ng Sunday school. Dahil teacher siya, at pinagturo ko siya minsan, ayoko na magturo sa galing niya magturo. Lagi na sinasabi sa akin, magaling kang magturo. Then minsan pinagturo ko siya and to see how he would approach. Nung nagturo siya, sabi ko, ayoko na magturo. Mas
magaling kang magturo sa akin. Meron siyang simpleng sagot sa akin. Magaling ako magturo pero hindi ko gift yan. Pagtuturo sa church. Magkaiba po siya. No? Ang gusto niya is more of the administration. Kaya sa ating ganun din. Meron kang talento, but it doesn't mean it is a gift. Gift yun sa definition na pinagkaloob ng Diyos. Pero hindi siya ibig sabihin yun yung spiritual gift. Meron kang kakayanan, pero hindi yun yung spiritual gift na pinag-uusapan. But it might fall on service o sa iyong paglilingkod sa Diyos. At magagamit mo yung talento, yung kakayanan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya puntahan po natin ang verse 2. Sabi na, for one speaks in a tongue, speaks not to man, but to God. Lilinawin ko po yung speaking in tongues. Yung speaking in tongues na nakalagay sa Biblia, babalikan po natin yung Acts. Ano? Samahan niyo po ako sandali sa aklat po ng Acts. Aklat po ng mga gawa. Sa verse 1 ng Acts 2, sabi niya, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave utterance. Verse 5. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them in telling in our own tongues the mighty works of God. Pag pinag-uusapan po yung tongues, ito yung language na intindihan. Ibig sabihin, kapag ako nagsalita ng sa aking lengguwahe, maintindihan niyo po yun sa inyong mga dialect. Hindi language po, dito simple language, it's dialect. Native language, naririnig sila in their native language, and that is tongues. Ito yung pagkilos ng Diyos na maintindihan ng mga nandun sa mga nakikinig sa kanila. For them to share the gospel at maunawaan nilang salita ng Diyos. Balikan niyo po yung Corinthians. Ano ang meron at gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo na speaking in tongues? Ang sinasabi po ni Pablo na speaking in tongues, ito yung gibberish na tinatawag na common sa Corinth. Pangkaraniwan po itong ginagamit at nangyayari sa mga taga-Korinto. Nagsasalita sila ng mga bagay o sa lingwahe na walang nakakaunawa sa kanila,
and then they attribute ito sa kanilang Diyos. Sabi nila, ito ang language na aming ginagamit. At ito yung salita na nakikipag-usap sa Diyos. Kaya ganun po yung pagdidil po ni Apostol Pablo. Ito yung ginagamit nila sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyosan. Kaya minsan tinatanong po nila yung pagkakagamit po nung God dun sa verse 2. Sabi nung ibang nag-aaral po ng Grego, sabi nila, dapat daw yung God dyan ay small letter. Sabi niya, para pag binasa daw yan, for one speaks in a tongue, speaks not to man, but to a God. Okay? Yun daw yung mas maganda o mas appropriate na translation po niyan. Na yung mga nag-speak in tongue sa Corinth, ang kanilang kinakausap ay ang kanilang Diyosan. And then they apply that to the church and then to their practice na sila ay nakakausap nila ang Diyos when they do that. Problema, wala nakakaunawa doon sa language. Tuloy po natin. Then sabi niya, for no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. Ito na naman po. Yung Spirit daw ay yung ibang translation, mas maganda daw na inilalagay dyan, in His Spirit. At small letter po yan, Espiritu daw nung tao. Tingnan niyo po. Hindi ko po alam kung naka-encounter na kayo nag-speak in tongues. Iba po yung baka mahalo-halo, ano? Meron mga Pentecostal, pagkatapos kumanta ng kanilang tinatawag nilang praise and worship, wrong definition po yun. O yung kanilang pagkanta, tapos magpipray yung song leader, hindi ko po alam kung naranasan nyo na. And then sabay-sabay sila magsasalita at mananalangin. Hindi po yun yung tongues. Prayer po yun. No? Sa aking observation with nung aking mga kaibigan, mga pastors, pagka nasa Pentecostal church kami, tapos may magpapakanta, pagkatapos niyang magpakanta, mananalangin siya, tapos sabay-sabay silang nananalangin. Kaya pag napunta po kayo sa mga ganon, huwag kayong maupo sa harap. Maupo kayo sa likod para hindi kayo masyadong mapapansin. Sabay-sabay po silang magpipray. Sa kakasabay-sabay nila, merong naglalakas ng boses kasi hindi niya marinig yung sarili niya. Kaya lalong lalakas po yun at lalakas ng lalakas. Hindi po yung speaking in tongues. Yung speaking in tongues ay hindi mo talaga siya maiintindihan. The good example is Eddie Villanueva. Pag nag-pray po siya, ayon sa kanya, siya ay nag-speak in tongues. Pakinggan niyo yung mga ganun niya, magkakamukha din. Hindi siya narinig mo ngayon, sa susunod hindi mo maririnig. Pakinggan niyo po siya, baka pag may time po kayo. Yung prayer niya, yung speaking in tongues niya, kaparehas nung sinabi niya dati. Yun daw, yung pagkikipag-ugnayan niya at pakikipag-usap niya sa Diyos. And then sabi niya, He utters mystery in His Spirit. O nagsasalita daw siya ng mga misteryo. Ito po yung isang, kung bakit gusto ng iba na mag-speak in tongues. Kasi sasabihin mo, nagsasalita ako ng misteryo mula sa Diyos. Pag tinanong mo ano yon, hindi ko din alam. Pero ano ba yung mystery? Mga kapatid, samahan niyo ako sa aklat po ng Efeso chapter 3. Nabanggit po dito yung isang misteryo sa Biblia. Ano ba yung misteryo na binabanggit? Chapter 3 verse 1 ng Ephesians. Huwag niyo pong binibitawan yung babalikan po natin, yung Corinthians. Pero kung mabilis ko kayo maglipat, wala namang problema. Sabi na in verse 1, for this reason I, Paul, a prisoner for Christ Jesus on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. Ito yung binigay na ministeryo o trabaho ng Diyos kay Apostol Pablo to preach to the Gentiles.
And then in verse 3, sabi na, how the mystery, yan ay maliwanag, may mystery, was made known to me by revelation. Kaya lang yung mystery, pinahayag sa kanya sa magitan ng pagkahayag ng Diyos. As I have written briefly, verse 4, when you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Ayan naman yung mystery, inulit, pangalawa na siya. Which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. Merong ang mystery ng Diyos na binabanggit, mystery of Christ. Ito yung itinuro in the Old Testament at hindi pa siya naging malinaw hanggang ipahayag ito o ihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostoles at mga propeta sa New Testament. Lilinawagan ko po, yung prophets sa Old Testament, hindi pa nila lubos na maintindihan kung ano po yung misteryo na sinasabi ng Diyos in the Old Testament. Ano siya? Yung pong verse 6 ang magbibigay po sa atin ng sagot. Sabi na, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise of Christ Jesus through the gospel. Ito daw yung mystery. Ito yung misteryo in the Old Testament. Hindi pa siya naintindihan pero naghahayag na ang Diyos. Pagdating sa New Testament, ito yung mystery. Masasama ang Hudyo, ang mga Gentiles sa mga Hudyo na magiging bayan ng Diyos. At sa panahon natin, we call that church. At sa kanilang panahon, ang tawag po dito church. Pagsasama ng mga Hudyo na mananampalataya at Hentil na mananampalataya, and they will become one church o one body. At ang tawag is one people or a people of God. Kaya din po yung sinasabi, if you go back in chapter 2, in chapter 2, verse 21, sabi niya, in whom the whole structure held joined together grows into a holy temple in the Lord. Ito po yung church. In Him you also are being built together into a dwelling place by God, by the Spirit. Ang Hudyo at mga Hentil ay magsasama and will become one body. At ang tawag doon ay katawan ni Kristo, o sa ibang pananalita natin, tinatawag silang church. This is the mystery. Maliwanag. Hindi siya nagsasabi ang Diyos ng mga misteryo o mga ministeryo na hindi maliwanag. Kung hindi siya klarong-klaro in the Old Testament, eventually it will be revealed. Ngayon, kung magsasabi pa ulit ang Diyos ng mga mystery, para saan? What's the benefit? Balikan po natin yung Korinto. Kaya pag sinasabi po na nagsasalita ako ng mystery, anong mystery? Kung inihayag sa iyo ng Diyos ang mystery, ano ang mystery? And then pag sinasabi naman ng mga tao, Pastor, ang speaking in tongues is a language of God. Pag-uusap ng Diyos. Pag-uusap ng anghel at ng Diyos. Lengguwahe ito ng Diyos. Kasi di bang patunayan na hindi lengguwahe ng Diyos yung salita na hindi naintindihan? Yung lengguwahe daw ng Diyos, pag nag-usap ang Diyos, hindi daw siya naintindihan. Sige po, hawakan niyo po yan. Pupunta tayo sa John chapter 17. Yung tinatawag po nilang high priestly prayer ng Panginoong Jesucristo. Verse 1. John 17, verse 1. When Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son,
that the Son may glorify you. Ulitin po natin yung konteksto. Sabi na doon sa first line, when Jesus had spoken. Sino nagsasalita? Jesus Christ. Siya yung anak ng Diyos. Tapos mananalangin siya. Sabi niya, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, koine Greek, the hour has come, koine Greek, glorify your Son, that the Son may glorify you. Greek din. Ang punto ko mga kapatid, when we talk about speaking in tongues, at ito ay language ng Diyos, bakit nung nanalangin si Jesus Christ, naiintindihan? Tinuloy pa niya, since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. And this is eternal life, that they may know you and the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Greek. Pag tinignan po natin yung pinagmulan ng salita, Greek. Verse 4, I have glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Greek. Ang malala, common Greek. Hindi po yan yung mataas na Greek. Baka sabihin, Pastor, meron ba? Opo. Kahit po yung Tagalog po natin, mas mataas po at mas malalim ang pagka nakipagtalastasan o nakipagbaralila ang mga Tagalog, mas malalim po yung kanilang pananalita, kumpara sa atin. Pero kapag kayo ay manunulat, we don't use common Tagalog. Kahit po yung mga sumusulat sa mga balita sa gumagamit po ng English, you don't simply use common English. Kaya pagka nakausap mo yung pong writer, iba yung the way he write, the way you write. Parehas lang naman kayong nag-aral, pero pag nagsulat po sila, iba po yung taas ng paggamit po nilang pananalita. Ganon din po dito. Ang Greek ay meron pong mas higher language, pero Greek din. Mas better lang, ibig sabihin mas malalim. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hinayaan niya na masulat ang New Testament in a koine Greek, common Greek, pangkaraniwan pakikipagtalastasan ng mga tao. Kapag binasa niyo po yan, Greek. Kapag nagkukwento siya ng mga parabola, is Greek. Pati yung nanalangin siya doon sa Gethsemane, kung pwede mong tanggalin yung sorrow na to, pero pag hindi, thy will be done. Greek. Then sasabihin natin, pag nag-uusap ang Diyos ay bagay na hindi naiintindihan, mga kapatid, pag ang Diyos nakikipag-usap at makikipag-usap siya sa mga tao, naiintindihan po yon. Hindi ito bagay na hindi naiintindihan, na parang ang punto kasi ng mga Corinthians, mas mataas to. Yung speaking in tongues, mas mataas kasi ito yung pakikipag-usap ng Diyos. Pakikipag-usap sa Diyos. Okay. Ano ngayon? Tuloy po natin. Verse 3. On the other hand, balik na po kayo sa Corinthians. Sorry po. Balik po sa Corinto, chapter 14. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Kapag daw prophesy o prophecy ang gift ng isang mananampalataya, nagsasalita siya sa tao para saan? Upbuilding. Nabubo, lumalago, at yung mga nalulupaypay ay na-encourage. At nagkakaroon ng consolation.
Hindi ba ang ganda ng gift na to? Nakakatulong ka. Para saan ba talaga yung spiritual gift? For the common good, ayon sa chapter 12. Kung common good ang gift na ibinibigay ng Diyos, nakikinabang dapat hindi ikaw but other people in the church. Naintindihan po natin, kaya we call that sacrifice. When you exercise your gift, it is a sacrifice. Hindi po ito yung, kayabangan ang church. Maglilingkod ka lang kasi makikita yung galing mo. Maglilingkod ka lang para sumikat ka. Gusto ko to kasi ito yung sikat na gift. Hindi po lahat tayo pare-parehas. Pastor, hindi napapansin ang aking gift. But it brings benefit to others. Others will grow. Kaya paggamit, isa lang po ito, no? Gusto ko pong linawin. Malinaw po yung pagkakalagay sa verse 1. Earnestly desire the spiritual gifts. Ngayon, in contrast with speaking in tongues, prophecy ang ginamit in contrast para po sa i-deal po yung speaking in tongues. Kasi ang haba ng issue niya sa tongues hanggang halos matatapos na po yung chapter 14. O matatapos ang chapter 14, speaking in tongues pa rin ang problema po nito. Tapos yung speaking tongues nila ay pagkikipag-usap, hindi sa God of the Bible, but to a small God. O sa mga Diyosan nila dati. At nagsasalita kami ng mystery. Kung yung mystery mo walang nakakaunawa, sinong nakinabang? Sa Ephesian Church, nung sinabi yung mystery, they were encouraged. At ang layunin, ang tono ng author sa Efeso ay ini-encourage yung mga taga-Corinth, magbati-bati, magsama kayo kasi Jew and Gentile are one. Hindi ipababayaan na Jew may sariling church, Gentile wala. We are one in Christ. Isang simbahan, isang iglesia tayo. Yun po yung kanyang gustong sabihin. Kaya mga kapatid, when we talk about speaking in tongues, they just simply take pride. At hindi pa yung tongues ng Bible po yun. Kaya your ministry, mga kapatid, is ang layunin ng ministry mo is for the benefit of others. Kaya ganun din po yung, especially yung speaking, yung prophesy, pag ito ay ibinahagi o nangaral ka, nagbahagi ka ng salita ng Diyos, others will benefit. Pansinin niyo po ito. Pagka mayroong mga devotion, then you impart, others benefit. Yung mga ladies devotion. You take turns. Kahit nginig na yung nagdi-devotion. Pagkatapos ng devotion, others will benefit from it. Siyempre, hindi nyo sinasabi sa isa't isa kasi, di ba? Alam niyo ba yun? Pagka may nag-devotion, sinasabi niyo ba na dami ko natutunan, nag-grow ako spiritually. Hindi natin sinasabi yun. Tama, no? Hindi niya sinasabi kasi magpe-pray na tayo tapos kakain na at sa kalimutan na natin. But pag uwi mo sa bahay, galing ng devotion, no? Ba't di ko nakita yun? Binabasa ko yung text. Na-encourage ako. Na-encourage ba kayo pagka meron devotion na iba? Alam niyo ba yun? Secret lang, Sister Girlie sinasabi niya, ang gandang devotion. Pag sundo ko sa kanya, ang ganda ng devotion. Nanginginig nga lang talaga siya. Sabi niya, yung mag-devotion, natuto ako sa nag-devotion. Wala pa siyang sinabi sa akin. Wala namang kwenteng devotion ni sister. Sasabihin po, wala pa siya sinabing gano'n. She's always blessed. Alam ko po kayo din. Kahit po sa men, when we do our study, you impart and everybody is encouraged and help. Intindihan niyo po ba yun? Ganon din po when we exercise our gift, others benefit from it. And it builds up. Pero kung speaking in tongues at kayabangan mo lang ang speaking in tongues,
at walang nakakaunawa sa'yo, walang nagbe-benefit. What's the point? Walang growth na mangyayari kasi pang sarili mo lang yung gusto mo. Verse 4, sabi niya, the one who speaks in a tongue builds up himself. But the one who prophesy builds up the church. Anong effect? Nag-speak in tongues ako, sabi ko, language of God, na hindi naman totoo. Sino nakinabang? Ikaw lang. Anong pakinabang mo dyan? Mga kapatid, tanong. Kung ako sinasabi ko, nag-speak in tongues ako, na fake, hindi po yung original. Nag-speak in tongues ako, at hindi ko rin naunawaan yung aking sinabi, hindi rin naunawaan ng iba, ano yung na-build up sa akin? Pride. O, na-build up mo? Pride. Kasi bakit? Sikat ka kasi nag-speak ka ng language ng Diyos para sa'yo, but not the language of God. Pero kapag nag-prophesy ka, nagsabi ka ng matinong bagay na naintindihan, ang iyong napapalago ay ang church. Not yourself. Alin ang mas beneficial dun sa dalawa? E po yung sinasabi ni Apostle Paul. Verse 5, now I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. O sige, mag-speak na kayo sa tongues. Pero mas mahalaga, mas maganda mag-prophesy. The one who prophesy is greater than the one who speaks in tongues. Unless someone interprets so that the church may be built up. Ang laki ng problema, di ba? Kailangan merong mag-interpret sa iyong lingwahe para makatulong ka sa church. Kung wala rin makikinabang sa speaking in tongues, huwag ka na mag-speak in tongues. Naintindihan po natin mga kapatid. Kaya bumabalik po lagi si Paul. Tapos na siya ng motivation in exercising the spiritual gift, and that is love. Pagdating na chapter 14, ibinalik niya doon sa pinakauna, when you do your gift, when you exercise your spiritual gift, make sure you pursue love. But it doesn't mean it's simply love. Work is included. Kasama sa ating paglilingkod ang puso. Kasama sa puso ang paglilingkod. Hindi pwedeng mag-iba na, Pastor, ako, by heart, I serve the Lord. The heart did serve the Lord. Parang hindi kita nakikita. Paano siya nag-serve? Lumabas ba si puso tapos nagba-vibrate sa labas? And serving? Hindi pwede yung by heart. By heart. Kasama ang puso, kasama ang paglilingkod in exercising the spiritual gifts. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo dito na pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos ang tanging mapakinabang na spiritual gifts. It simply uses, ginagamit lang po ito in comparison with speaking in tongues. Bakit ito ang ginamit niya? Ganito po yun. Ginamit niya to kasi yung speaking in tongues is a message from God ayon sa nagsi-speak in tongues. Ang prophecy is also a message from God. Pero ano ang mas nagbe-benefit ang church? Is speaking in tongues na ang nagbe-benefit lang yung tao sa kanyang sarili, sa kanyang pride? O yung nagsasalita ng propesya para sa ikatatatag ng isang mananampalataya? Especially, naapektuhan ng simbahan. Kaya yun lang po yung paggamit po nito, no? Hanggang matatapos po ito yung kanyang gustong ipunto. Hindi niya binababa ang totoong speaking in tongues. Katulad ng pagsabi po niya doon sa verse 5. Kung pwede mag-speak lahat kayo sa tongues, hindi po yun yung gibberish. Yung sinasabi niya sa verse 5 ay yung language na naunawaan ng tao. Pero kung yung language mo hindi siya maunawaan, dapat merong mag-i-interpret. Kung walang mag-i-interpret,
Anong pakinabang mo sa atin? Wala. Anong pakinabang sa church? Wala. Kaya, mas maganda, we deserve a better gift. Hindi thanks na walang nakakaunawa. Desire the better gift na ibigay po ng Diyos sa'yo that you can serve the Lord to your best with the heart. Intindihan po natin? Nawa po tayo ay patuloy na maglingkod. Kung alam na po ninyo yung gift na ibinigay po ng Diyos sa inyo, then serve. Do your best. When you have your appointment with others, don't be late. Serve on time. Gawin po natin ang lahat para sa kapapakinabang natin o na simbahan at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amen. Diyos, salamat po with the gift na ibinibigay niyo po. Nais po namin na patuloy kami tulungan na malaan at maintindihan po namin yung spiritual gift na pinagkaloob niyo po sa amin. Upang sa gayon, kami po ay makapaglingkod sa inyo ng buong puso at ng buong kakayanan para sa inyong kaluwalhatian at para sa ikararangal po ninyo. At gayon din para sa ikatatatag at ikalalago ng aming iglesia. Tulungan po kami, tulungan po ang bawat sa amin na magawa po namin ang mga bagay ng naayon sa inyong mga salita. May we continually serve you and the King. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.